Update sa rehabilitasyon ng Iloilo International Airport at ang pagsasaayos ng transmission line sa Bicol Airport. Ating tatalakayin kasama si Ms. Bea Bernardo, Public Information Officer mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ms. Bea, magandang tanghali po. Magandang tanghali at tanghali po ang ating mga nanonood po sa ngayong araw po. Okay. Ms. Bea, sa ngayon po ay 60% complete na ang rehabilitasyon ng Iloilo International Airport Terminal. Ano po ang mga pangunahing bahagi ng proyekto na ang natapos na at paano pinabuti ang karanasan nito para sa mga pasahero? Yes po sir, no, tama po yan. We are happy to announce po na 60% complete na po ang rehabilitation ng Iloilo International Airport. Ilan nga po sa mga natapos na project natin dyan ay ang installation ng 4 na escalator, paglalagay ng flight information display system, yung mga repairs po ng baggage handling system natin ay tapos na din po. And then nag-add din po tayo ng mga bagong gang chairs at mga trolleys. At kung mapapansin po ng ating mga pasahero na madala sa Iloilo International Airport, ay mas malamig na po yung airport natin ngayon doon kasi nakapag-install na rin po tayo ng 3 sealers po. Well, Ms. Bea, how do we make sure po, o paano natin titiyak na ang mga modernisasyon na ito ay direktang tumutugon dun sa mga inireklamo at mga pangailangan ng mga biyahero? Perhaps you can explain paano po natin ginawa yung assessment sa mga ito. Ang mga airport developments naman po natin at upgrades ay ginagawa natin na nakaayon sa international standards. Yan po yung sa ICAO o yung International Civil Aviation Organization. Pero isinasaalang-alang din naman po natin yung local situation ng ating mga pasahero at yung dami ng mga pasahero sa bawat paliparan dahil sila naman po yung direktang nakakaramdam ng improvements na ito. Sa amin po sa CAAP, mahigpit po yung monitoring at evaluation namin sa mga ipinapatupad na proyekto. Tinitingnan talaga namin mabuti kung yung bumubuti ba talaga yung passenger flow, yung oras ng proseso ay nababawasan ba, at yung overall travel experience ba ng ating mga kababayan ay nag-i-improve pa. At kung may kulang pa, ina-adjust talaga namin to. Sa CAAP po, ang layunin po namin ay hindi lang yung modernong paliparan. No? Ang prioridad kasi talaga namin ay masiguro na mas ligtas at mas komportable yung biyahe ng ating mga mananakay. Ma'am, habang isinasagawa ang rehabilitasyon ay patuloy pa rin ang operasyon ng paliparan. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng CAAP para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at ma-minimize yung abala habang ongoing po ang proyekto? Yes po, no, tama po yun. Hindi po tayo nag-stop ng airport operations habang inaayos natin ang Iloilo Airport. Ang ginawa po natin dyan ay by phasing po yung pagsasaayos para maging minimal yung impact nito sa ating mga pasahero. Humihingi po kami ng pasensya sa ating mga kababayan kung naapektuhan or may naapektuhan sa kanila sa mga ginagawa nating improvements. Pero rest assured naman po na kapag natapos na yung mga improvements na to, ay mag-i-improve din naman po yung passenger experience at comfort ng ating mga pasahero. Ms. Bea, kailan naman inaasahan matapos ang buong rehabilitasyon ng terminal at ano po yung mga susunod na pasilidad or upgrades na dapat abangan ng ating publiko? Ang rehabilitation po sa Iloilo Airport ay inaasahang matatapos po sa 2nd quarter po ng taon. After po nito ay sisimulan na po natin agad yung expansion ng passenger terminal building po natin. Target po magsimula nito sa 2nd quarter din po ng taon at matatapos po hopefully next year. Once na natapos po yung passenger terminal building natin expansion, inaasahan po na mas dadami pa yung seating capacity ng airport. For domestic po, magiging 1,000 na yung seating capacity. And for international flights naman po, ay magiging 500 na po yung seating capacity nito. Okay. Ms. Bea, sa ibang usapin naman po, inatasan po ng DOTR ang CAAP na solusyonan ng issue sa NGCP transmission line sa Bicol International Airport. If you can share, magkano po ang budget para dito at paano po gagamitin ng pondong ilalaan? Opo. Para po sa taong 2026, ang allocated budget po na nakalaan sa project po na yan ay 150 million galing po sa CAAP at 150 million din naman po galing sa DOTR. Ang obstruction po kasi doon ay nasa end po ng runway. Kaya po gagamitin po natin yung budget to lower yung transmission lines at lahat po ng kakailanganin dito po. Ms. Bea, sa ngayon, nasa ilang metro lang po ang nagagamit sa runway at paano po ito naapektuhan ang flight operations?
Okay po. As of now po, ang Bicol Airport po ay may 2.5 kilometers physical length po na runway na kaya pong mag-accommodate ng bigger aircraft sana, pero dahil po sa obstruction, limited lamang po sa mga maliliit na aircraft katulad ng A321 aircraft ang kaya sa runway. Ang ano po kasi natin dyan, larger aircraft po kasi ay kailangan po ng longer runway length po. Ms. Bea, kapag tuluyan na na-resolve ba itong mga issue na to, handa na po ba ang Bicol International Airport na tumanggap ng mga international flights? At anong po yung mga kailangan ng mga paghahanda ng CAAP para ho dito? Ang airport po natin sa Bicol ay kaya pong mag-accommodate na anytime ng mga international flights po. Facility-wise, kumpleto po ang ating mga pasilidad sa airport. Kung runway naman po ang pag-uusapan natin, kaya po naman po nito mag-accommodate ng mga aircraft na ginagamit ng mga airlines sa kanilang mga international flights. Kung ang question po is kung kailan po magkakaroon talaga ng international flights dito sa airport na to, nakikipag-coordinate na po ang CAAP at Department of Transportation sa provincial government unit para mangyari na po ito. Alright, Ms. Bea, sa usapin naman ng mga insidente ng mga bomb threat o bomb jokes, ano po yung palagiang paalala ng CAAP patungkol dito? Opo, mahigpit po talaga natin ipinagbabawal sa mga paliparan ang mga bomb joke. Ang mga ganitong bagay po ay sineseryoso talaga ng CAAP. Kapag narinig po kayo ng mga airport personnel na nagbiro ng ganito, kahit ano pa pong intensyon nyo ay kayo po ay maaari maparusahan. Under the Presidential Decree number 1727, pwede po kayong makulong hanggang 5 taon at magmulta ng hanggang 40,000 pesos. Kami po sa CAAP, ang paalala namin, aviation is about safety, kaya hindi po talaga namin pinapayagan ang mga ganitong uri po ng biro sa mga pasilidad po natin. Right, ma'am, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Okay po, kami po sa CAAP, ang prioridad po namin again and again ay safety at passenger convenience. Kaya makakaasa po kayo na patuloy po namin pagbubutihin ang aming mga serbisyo para maging maayos ang overall travel experience po ng ating mga kababayan. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Bea Bernardo, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines.